Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang comedy, fantasy, mystery film mula 29 na pinamagatang Symbol. Mga spoiler sa unahan. Manood at mag-ingat. Isang Japanese na lalaking nakasuot ng napakakulay na pajama ang nagising sa isang puti at bakanting silid na walang pinto o bintana at walang maliwanag na kisami. Nang lapitan niya ang isa sa mga dingding para mas masusing tingnan, may nakita siyang kakaibang nakausli dito, isang protuberance na hugis lalaking miyembro. Matapos itong sundutin ng ilang beses, pinindot niya ang dulo, na nagiging sanhi ng paglabas ng daan-daang mga sanggol na anghel mula sa sahig at dingding, na nananatili roon ng ilang segundo lamang bago sila bumalik sa kanilang pinanggalingan. Isang bagay ang kanilang aalis sa likod gayunpaman, ngayon ang lahat ng kanilang mga miyembro ay nakalabas sa dingding at sahig. Ito ang yugto na kilala bilang pag-aaral. Habang hinihimas niya ang daliri na ginamit niya sa pagpindot sa kakaibang hugis na butones, ang lalaki ay sumisigaw sa takot na sinundan ng pag-iyak at paghingi ng tulong sa kung sino man ang nasa paligid pero walang epekto. Nagpasya siyang simulan ang pagpindot sa iba't ibang mga pindutan upang makita kung ano ang mangyayari at sa bawat oras na gagawin niya, ibang random na bagay ang nahuhulog sa silid, mula sa isang maliit na sipilyo hanggang sa isang malaking florera. Sa pamamagitan ng pagpindot muli sa parehong buton, binibigyan siya ng parehong bagay, at sa gayon ang kanyang pagsubok sa konseptong ito sa isang partikular na buton ay nagbibigay sa kanya ng isang malaking tumpok ng mga chopstick. Ang kanyang libangan ay panandalian gayunpaman, nang pinindot niya ang pindutan sa tabi ng chopstick, ay isang maliit na kariton ang lumabas sa dingding at tinamaan siya sa mga binti. Hinihingi niya ito sa kanyang mga nanghuli, ngunit gaya ng dati, wala siyang nakuhang sagot. Kaya paulit-ulit niyang pinindot ang isa sa mga butones hanggang sa magkaroon siya ng isang bungkos ng sushi sa kanyang harapan, ngunit wala pa ring sauce. Sumuko na siya. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagkain ng sushi, na sa tingin niya ay medyo masarap, at kapag natapos na niya ang huling piraso, pinindot niya ang pindutan para sa higit pa, na galit nang mailumabas na bote ng toyo. Matapos magalit na itulak ang bote palabas, pinindot niya ang ibang buton at kumuha ng isang pares ng lumang paaralan na 3D na baso. Nang maisuot niya ang mga ito, nakita niya ang isang sanggol na anghel na nakaturo sa kanyang miyembro, at natuwa ang lalaki dahil sa tingin niya ay maaaring nahanap na niya ang sagot. Gayunpaman, pagkatapos pindutin ang partikular na buton na iyon, ang tanging makukuha niya ay isang countdown at isang higanteng puwit na lumilitaw mula sa itaas upang magpasa ng gas sa ibabaw niya. Makalipas ang ilang oras, nagbasa siya ng 5 volume ng mga na sa tingin niya ay napakakawili-wili, ngunit kapag pinindot niya ang isang pindutan upang makuha ang ika-6. Sa halip, nakuha niya ang ika-7. Dahil sa pagkabigo, sinimulan niyang subukan ang iba pang mga pindutan na nagbibigay sa kanya ng 8 at 9, ngunit wala pa ring 6. Ang huling pindutan na sinubukan niya bagaman ay may mahalagang sorpresa para sa kanya. Nagbubukas ito ng isang seksyon ng dingding na nagtatago ng isang pinto sa likod nito. Ipinagdiriwang ng lalaki ang pagtuklas na ito, ngunit sa kanyang kasabikan, nawalan siya ng subaybayan kung aling buton ang nagbubukas ng exit. Sinubukan niya ang isa ng random at hindi nakakagulat na nakita niya ang isang African tribesman na tumatakbo mula sa dingding patungo sa dingding, ang susunod ay nagpabagsak ng tubig sa kanyang ulo. Ang pangatlo pala ay ang kailangan niya. At sa sandaling bumukas ang pader, tumakbo siya papunta dito, at nakita niya itong malapit sa kanyang mukha. Ang kanyang pangalawang pagsubok ay nagtatapos sa parehong paraan, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang pinto ay mananatiling bukas hanggat ang tip ng miyembro ay nakababa, kaya nagsimula siyang sumubok ng iba't ibang paraan upang makamit ito. Una, pumupunta siya para sa isang posisyon ng runner, pinindot ito ng kanyang paa. Susunod, hinampas niya ito ng isang fly swatter mula sa pinakamalayo hanggat maaari, umaasa na ang distansya ay makakagawa ng pagkakaiba sa kanyang oras ng pagtakbo. Wala sa mga ito ang gumagana, at hindi rin ang paghila nito gamit ang jumping rope o paghampas nito gamit ang hangin na ipinadala ng isang fan. Ang susunod niyang plano ay sumakay sa cart at itulak ito pagkatapos pindutin ang pindutan, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, natanggap niya na hindi niya ito makontrol. Ang kailangan niyang gawin ay humanap ng paraan para panatilihing pababa ang tip ng buton. Inilagay niya ang malaking florera sa ibabaw nito, ngunit ang buttons ay nagawang dumikit muli, kaya napagpasyahan ng lalaki na kailangan niyang punan ang florera para mas mabigat ito.
Una, sinubukan niya ang buttons ng tubig, ngunit walang kabuluhan, kahit anong pilit niyang i-redirect ang tubig, sa kanya lang ito nahuhulog at wala ng iba. Ang kanyang susunod na pagtatangka ay nagsasangkot ng pagpuno sa florera ng sushi, ngunit ito ay nagiging napakabigat na hindi niya ito mapupulot. Napakakitid din ng liig ng florera para madaanan ng kamay kaya walang ibang pagpipilian ang lalaki kundi gumamit ng chopsticks at magtanggal ng isang bungkos ng sushi na piraso-piraso. Makalipas ang ilang sandali, kapag sapat na ang pagkakatanggal niya, halos hindi niya napupulot ang florera, kaya't ginawa niya iyon ng eksakto at inilapit ito sa mga buttons. Pagdating niya roon, nalaman niyang kailangan niyang ilapag ang florera sa sahig dahil nawala na naman niya kung aling buttons iyon at nang subukan niya ang isa, lumabas ang African tribesman at aksidenteng nabangga ang base na naging sanhi ng pag-crack nito at hatiin sa kalahati. Ipinadala nito ang lalaki sa gilid, habang siya ay nababaliw at walang tigil na sumisigaw, hinanap niya ang tamang buton at sinimulang takpan ito ng sushi. Gayunpaman, ito ay hindi rin gumagana at ang maliit na miyembro ay lumilitaw sa gitna ng kanin. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na takpan ang pindutan ng tape, na sinusundan ng tape kasama ang isang bakal na plato, ngunit walang gumagana. Matapos uminom ng mga painkiller para harapin ang sakit na dulot ng pinto sa tuwing matamaan siya nito sa likod at maidlip din, gusto ng lalaki na maghugas ng ngipin, kaya pinindot niya ang isang buton para kumuha ng tubig. Ito ay ang maling pindutan pala at nagpapakita ng isang lubid na bumabagsak mula sa kisam. Agad itong pinapabuti ang kanyang sarili dahil nagbibigay ito sa kanya ng ideya para sa isang bagong plano, binuksan niya ang pinto. Pagkatapos ay ginamit ang lubid upang iugoy ang sarili sa buong silid at gawin ito bago magsara ang pinto. Nakalulungkot, kapag sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod ng peking pader, natuklasan niyang nakalak ito. Sakto siyang bumalik sa silid bago magsara ang pinto, bagamat nagawa pa rin itong tamaan siya palabas, at sa frustration, sinipa niya ang pader, pinaandar ang isa sa mga buttons at inihayag ang susi na lumulutang sa gitna ng silid. Gaya ng nangyayari sa pinto, aalis ito kapag lumabas muli ang buton, kaya dapat humanap ng paraan ang lalaki para panatilihing bukas ang susi sa silid at ang pinto. Una, gayunpaman, kailangan niyang hanapin muli ang pindutan dahil nagambala siya at nawala ito. Sa pamamagitan ng pag-obserba ng higit pa o mas kaunti kung saan dadapo ang kanyang paa nang sinipa niya ang dingding, pinipili niya ang isang buton para lamang makakuha ng isang aso na lumabas sa dingding upang tumahol dito. Ang parehong nangyayari sa susunod na pindutan, ngunit sa kabutihang palad, ang ikatlong pagsubok ay matagumpay. Habang nakatutok ang kanyang mga mata at nakatutok na kamay sa butones, ang lalaki ay naglakad paatras at kumuha ng isang piraso ng sushi na isda na ibinalik niya sa dingding para markahan ang kanang buton. Kapag pinindot niya ito, gayunpaman, ang aso ay lumabas muli. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis niyang hinanap ang buton at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Pinapakita niya ang lubid at iniindayog ito upang maabot ang iba't ibang mga buttons, ngunit sapat pa rin ito. Habang siya ay bumagsak sa sahig, nakita niya ang isang plonger na nakuha niya mula sa isa sa maraming mga pindutan at nakakuha ng ideya kung paano lutasin ang kanyang maliit na issue. Maaari niyang gamitin ang plonger upang hawakan ang dingding at itulak ang kanyang sarili ng mas malayo. Matapos ang isang nabigong pagtatangka, ang plano ay napupunta ng maayos, at ang kombinasyon ng pag-indayog sa lubid at pagtulak sa sarili gamit ang plonger ay nagpapahintulot sa kanya na pindutin ang pindutan ng pindutan, kunin ang susi, pindutin ang pindutan ng pinto, at maabot ang pinto bago ito magsara. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at ipinasok ang susi sa lock, mabilis itong pinihit, ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto, nakatagpo siya ng hindi magandang sorpresa. Mayroon din itong hiwalay na lock sa itaas na nangangailangan ng 3 numero upang mabuksan ito. Ang lalaki ay nagmamadaling lumabas, natamaan ng pinto habang ito ay nagsasara, at sa pagkadismaya, inihagis niya ang plunger sa tapat na dingding na ina-activate ang buttons na naglalabas ng African tribesman. Habang pinapanood niya itong naglalakad, may napagtanto siya, may 3 numerong nakapinta sa kanyang noo, na dapat ay kombinasyong kailangan niya. Dahil ang oras sa likod ng pinto ay limitado, ang lalaki ay dumaan sa proseso ng paggawa ng buong pag-indayog sa lubid at paglukso na pakikitungo ng 3 beses, isa para sa bawat numero na ilalagay.
Sa ikatlong pagkakataon, nanatili siya roon at binuksan ang pinto, na medyo mahirap at kailangan niyang itulak ng sobrang lakas para mabuksan ito. Nang sa wakas ay nagawa na niya ito, ang piraso ng pader sa likod niya ay nagsasara, na nag-iiwan sa kanya na nakulong at walang sapat na silid upang tapusin ang pagbukas ng pinto. Nalungkot, ang lalaki ay umupo sa sahig at nagsimulang umiyak, inaalala ang lahat ng kasiyahan niya sa mga bagay na nakuha niya mula sa mga butons. Siya ay nakalak din doon. Hindi niya makuhang lumipat at maglibang, at ngayon napagtanto niya na hindi niya pinahahalagahan kung ano ang mayroon siya hanggat kaya niya. Bigla siyang nakaramdam ng simoy ng hangin sa kanyang mukha na nagmumula sa kaliwang dingding. Sa sandaling hinawakan niya ito, nakakita siya ng isang bitak na nagpapahiwatig na ito ay peke. Hindi siya nag-aksaya ng oras at itinulak ang panel na bukas, bago tumakbo palabas roon, na hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang misteryosong pasilyo na lumulutang sa isang madilim na lugar. Pakiramdam niya ay matagal siyang tumatakbo, patungo sa isang exit, at nang makarating siya sa isang silid, mas mahaba ang kanyang buhok at kumupas na ang mga kulay ng kanyang pajama. Walang laman din ang kwartong ito at agad na sumasara ang pinto na ginagamit niya pagkapasok niya, ngunit imbes na mga baby angels, narito ang mga nasa hustong gulang, na nawawala rin sa dingding at iniiwan lamang ang kanilang mga miyembro para gawing butons. Ito ang yugto na kilala bilang pagsasanay. Samantala, sa isang lungsod sa Mexico, ang maliit na pamilya ni Antonio ay nag-aalala dahil ang ama, isang wrestler na kilala bilang escargoman, ay kumikilos ng mas tahimik kaysa karaniwan. Iniisip ng kanyang asawa na maaaring dahil ang susunod na kalaban na ito ay mas bata sa kanya, ngunit itinuro ng lolo na ang mahalaga ay karanasan, hindi kabataan. Si Escargoman ay sinundo ng kanyang anak na si Sister Karen sa kanyang sasakyan at dinala niya ito sa wrestling ring para makapaghanda siya ng maaga, na kinabibilangan ng pagpapalit ng damit at pagdarasal sa Berhen. Sa paaralan, si Antonio ay binubuli ng kanyang mga kaklase dahil sa pagtaya kay Escargoman na tinatawag siyang mahinang talunan. Habang papalapit na ang oras ng pagsisimula ng laban, muling kinuha ni Sister Karen ang kanyang sasakyan at sinundo si Antonio at ang kanilang lolo upang isama sila upang makita si Escargoman sa aksyon. Gayunpaman, hindi na natili si Karen at si Antonio at ang kanyang lolo ay nakahanap ng ilan sa mga huling upuan para sa kanilang sarili bago magsimula ang palabas. Ang unang koponan na papasok sa ring ay ang Northern Tough Ones na binuo nina Super Demon at Tequila Joe. Pagkatapos ay pumasok si Escargoman at ang kanyang partner na si Silver Eagle sa ilalim ng pangalan ng team na Kiss Me A Lot. Si Silver Eagle ang unang lumaban para sa kanyang koponan na may napakatalino na simula, ngunit sa lalong madaling panahon ay natalo siya nang sama-sama siyang labanan ng Northern Tough Ones sa halip na one-on-one. Patuloy silang kumukumpas kay Escargoman na humihiling sa kanya na sumali sa laban, ngunit tumanggi siyang gawin ito hanggang sa gumawa ng trick si Silver Eagle upang matamaan ang Super Demon at Tequila Joe, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Si Escargoman ay mabilis ding nadaig. Ngunit nang akmang hahampasin siya ng upuan ng kanyang kalaban, pinindot ng lalaki sa misteryosong silid ang isang member button at naging dahilan upang mahiwagang i-extend ni Escargoman ang kanyang liig at pabagsakin ang magkabilang kalaban sa pamamagitan ng pagkakatama sa kanyang ulo. Sa silid, walang nangyayari na tumatawag sa atensyon ng lalaki kaya patuloy niyang pinindot ang parehong buton, dahilan para mapatumba ni Escargoman si Silver Eagle, ang referee, si Antonio at maging ang kampana. Nang walang mga resulta, sinimulan ng lalaki na subukan ang iba't ibang mga pindutan. Ang isa ay naging dahilan upang ang mang-aawit ng isang metal na banda ay huminga ng apoy sa itaas ng kanyang mga manonood sa isang konsyerto sa Los Angeles. Ang isa naman ay ginagawang mabigo ang isang salamangkero na Ruso sa kanyang panlilinlang kapag sinubukan niyang mawala ang kanyang katulong, at ang pangatlo ay pinatahol ng isang tao sa China ang kanyang sariling mga aso. Susuko na ang lalaki nang may makita siyang liwanag na nagmumula sa itaas at napansin niyang hindi tulad sa huling silid, dito ay walang kisam at nakikita niya ang mga anghel na lumilipad sa malayo. Nagpasya siyang subukan ang isang bagay na ganap na bago sa oras na ito, sa halip na pindutin ang mga pindutan ng miyembro, gagamitin niya ang mga ito upang umakyat sa mga dingding. Gumagana ito, at sa tuwing hahawakan niya ang isang butons, gamit ang kanyang mga kamay o inaapakan ang mga iyon, gamit ang kanyang mga paa,
isang bagay na kamangha-mangha ang nangyayari sa mundo. Mula sa mga bulaklak na namumukadkad hanggang sa isang elepante na namamatay. Ang pinakamataas na napupunta niya, mas komplikado ang mga epekto. Hindi na lamang kalikasan, mayroon ding sangkatauhan at parehong maliit at malalaking bagay, tulad ng isang toaster at landing sa buwan. Sa oras na umabot na siya sa tuktok, humahaba na ang buhok at balbas ng lalaki at hindi na niya kailangan pang kumapit sa dingding. Ngayon ay maaari na rin siyang lumutang, tulad ng mga anghel, at gamit ang lahat ng kanyang karanasang natamo mula sa pagsasanay sa mga naunang silid. Tinatanggap niya ang kanyang tungkulin bilang Diyos at sinimulan niyang piliin ang pinakamalaking hit ng sangkatauhan sa halip na random na magpindot. Sa oras na siya ay tapos na, siya ay napapalibutan ng mga balahibo sa halip na mga pader, at siya ay pumasok sa isang kumikinang na portal na magdadala sa kanya sa huling silid. Ang isang ito ay may mga kontinente sa mga dingding nito at isang malaking buton ng miyembro na pipindutin na ng lalaki. Ito ang yugto na kilala bilang hinaharap. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.